Chapter 16. Hindi ko alam kung ano ang ire-react. Bigla ay parang nakaglo na ang paa ko sa sahig at hindi ko maihakbang pa. Nandun pa rin ang tingin ni Ace sa kinauupuan ni Ate Amor. Sa tingin ko ay kay Gavin na napako ang tingin niya. Ilang sandali ay nakita kong binaling niya ang tingin kay Georgia. Parang nanunuyo ang lalamunan ko sa paulit-ulit na paglunok ng laway. Bigla ay hindi na rin nakisama ang tuhod ko na parang nanlalambot dahil hindi ko ma-anticipate ang susunod na mangyayari. Wag naman sana ang naiisip ko na gagawa siya ng gulo dito kaya labis ang kaba ko. Por Diyos santo, ayoko ng gulo, lalo na dito at may sakit ang ibang tao na narito na karamihan ay pasyente. Parang namagneto na ang tingin ni Ace kay Georgia. Sa itsura ng kambal ay kahit hindi ko sabihin ay unang tingin pa lang ay hindi maipagkakailan na mag-ama sila. Parang pinagbiyak na bunga ang tatlo kapag pinagtabi. Nang natapos na si Ace sa pagtingin sa dalawang bata ay marahan niyang binaling ang tingin sa akin. Puno ng pagtatanong ang mata niya. Ako naman ay alam kong pag-aalala ang makikita niya sa mukha ko. Sa wakas ay kumilos na si Ace. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa akin. Ramdam ko ang biglang pagtahimik ng paligid ng sandali kong nilibot ang tingin ay napansin ko ang mga kababaihan na narito na puno ng kilig sa mga mata nila. Mukhang ngayon lang nakakita ng mga gwapo dahil kanina ay naglalaway sila sa itsura naman ni Gino. Tapos dumagdag pa itong si Ace na malakas ang apil dahil saksakan ng hot at gwapo. Ace, anong ginagawa mo dito? Tanong ko ng ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Ako ang dapat magtanong kung anong ginagawa mo dito, Venus at nakikipaghawakan ng kamay sa doktor na, yan. Niloloko mo ba ako? Ramdam ko ang pagpipigil ng galit sa boses ni Ace. Pero sa ganong klase na tono niya ay mukhang sisabog siya sa galit. Pero mas bagzo rin ang naramdaman ko sa biglang paratang niya sa akin na niloloko siya. Naibaba ko ang tingin at hindi ko kinaya ang titig ni Ace. Nakita kong ang kamao nito na nakakuyom at naglalabasan na ang ugat. Naglakas loob akong humakbang at akmang lalapit kay Ace para pakalmayan muna ito. Pero bigla akong natigilan nang hinawakan ni Gino ang braso ko. Stop holding my wife. Dumagundong ang sigaw ni Ace sa malawak na kwarto. Nanlaki ang mata ko dahil mabilis na sinugod ni Ace si Gino. Nanigas na ako sa kinatatayuan nang biglang kumawala na lang ang hawak ni Gino sa braso ko at nang tiningnan ko siya ay na out of balance na ito at napasandal sa isang malaking oxygen tank na naroon. Sigawan ng ibang pasyente at tao na narito sa kwarto. Bigla kong nilingan ang paligid at nagkagulo na ang ibang tao. May napatayo pa mula sa kinauupuan nila. Susme. Ace. Please, not here. Sigaw ko pero hindi man lang ako nilingan ni Ace. Daddy Ninong, narinig kong palahaw ng iyak ni Georgia. Nang nilingan ko ang anak ko ay nag-iiyakan sila. Daddy Ninong, umiiyak din na sigaw ni Gavin. Nang binaling ko ang tingin ko sa dalawang lalaki ay nakita ko si Ace na muling nilapitan ang tayo lang ng tuwid na si Gino pero muling binigyan ni Ace ng suntok na buong puwersa si Gino na tumama sa may pisngi ni Gino. Sa ginawa ni Ace na yun ay mas narinig ko ang malakas na sigaw ng kambal at awang-awa sa ninong nila. Kasabay noon ay marami pang nagtitilian dito sa loob ng kwarto. Awa Team U, tumawag kayo ng guard, naririnig ko na lang na sigaw ng kung sinong pasyente. Ma'am Venus, sigaw naman ni Ate Amor na hindi makapaniwala sa kaguluhan na nangyayari. Natakpan ko ang bibig sa sobrang kaba. Mas nagkagulo sa loob ng kwarto. Sa dalawang amba na suntok ni Ace na tumama sa mukha ni Gino ay nakita kong sinangga ni Gino ang pangatlong suntok sana natatama sa mukha nito. Nakita ko ang pagganti ng suntok ni Gino na tumama sa panga ni Ace. Pero kasabay noon ay nakapagpakawala pa si Ace ng isang suntok na tumama na naman sa tiyan ni Gino. Kita kong nasaktan si Gino ng sobra. Gino, sigaw ko. Nilangon ko ang paligid. Tumawag kayo ng guard. Bigla ay sigaw ko. Binaling ko ang tingin kay Ate Amor para utusan ito. Pero ngayon ay tulala na ang babae habang mahigpit na yakap si Gavin, hindi ko alam kung may nakikinig sa akin. Halos lahat ng tao dito ay mas interesado na manood ng dalawang gwapo na nagsusuntukan ngayon. Hindi ko magawang yumwat dahil baka pati ako ay masaktan. Ayokong mas lalong maiyak ang mga anak ko kapag sa akin naman may mangyari. Tama na, please. Tumigil na kayo. Malakas na sigaw ko mal pero wala silang balak na pakinggan ako.
Parang gusto ko na lang kainin ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman ngayon. Pinagtitinginan na kami. Hayop ka. Narinig kong malakas na sabi ni Ace. Hawak na ni Ace ang kwelyo ng white doctor's uniform ni Gino at bigla ay isang malakas na suntok na naman ang pinakawalan ni Ace. Pero mas nandilat ang mata ko dahil sa ginawa ni Ace ay napahiga si Gino sa katabing hospital bed na may isang pasyente na nakabenda ang paa. Malakas na sigaw ng pasyente na bakas ang labis na sakit sa mukha dahil nadaganan ng likod ni Gino ang paa nito. Nakita kong nag-aalala si Gino sa pasyenteng di sinasadya na nadamay dahil nagtangka pa ang doktor na linggunan ito at umalis sa pagkakadaigan dito pero bigla ay sumampa si Ace sa kama ay inupuan si Gino sa may tiyan at muling sinapak si Gino na tumama sa may gilid ng bibig nito. Tulong! Malakas na sigaw muli ng pasyenteng naiipit ni Gino sa likod nito. Sobrang awang-awa ako sa lalaking leon dahil imbes na nagpunta dito sa ospital para magpagaling ng paa ay mas lalo pa yata itong mapipilay. Diyos ko, ang asawa ko tulungan nyo. Umiiyak na sabi ng babaeng lumapit sa pasyente. Yung lalaking natabunan ng dalawang nag-aaway ay nakita kong umiiyak na sa sobrang sakit. Ace, Gino, tama na please. May nadadamay na. Napalingon si Gino Sandal sa akin. Sa kanilang dalawang nagsusuntuka ay si Gino ang nasa tamang wisyo. At si Ace naman ay lang ng at walang pakialam kung may ibang nasasaktan o kahit pa naging sentro na kami ng atensyon ng lahat. Wala itong kahihiyan kahit ang tanda na niya. Nakasuot pa naman siya ng disenteng damit pero ngayon ay nag-aasal basagulero. Lalapit na ako sa kanila pero nakita ko si Gino na buong lakas na sinuntok si Ace sa tagiliran. Napangiwi si Ace sa sakit. Nagkaroon ng chance si Gino na itulak si Ace dahilan para mahulog sa kama si Ace. Hindi ko alam kung sino ang pupuntahan ko. Matalim na tingin ang pinukol ko kay Ace na mukhang masama ang pagkakahulog sa kama. Nakita kong may dugo na sa gilid ng labi niya. Pero hindi ko magawang maawa sa kanya dahil sa kahihiyan na binigay niya sa akin ngayon. Si Doc Gino naman ay agad na umahan at bumaba sa kama. Imbes na sugurin muli si Ace dahil nasa lapag pa ang asawa ko ay ang kawawang pasyente ang inuna nito. Nang napatingin ako sa pasyente ay may kumakawang dugo sa benda nito sa paa. Nakita ko ang pag-aalala ni Gino. Kuya, dadalhin namin kayo sa emergency. Sambit ni Gino na kahit duguan na rin ang mukha ay ang kapakanan ng pasyente ang inuuna. Sobrang gulo ng paligid. Napaligiran na kami ng mga ususerong kasamahan ng pasyente. Ang ingay rin ng iyak nila Gavin at Georgia na naririnig ko pa. Pati yung iyak ng asawa ng nasaktan na pasyente. Daddy Ninong. Daddy Ninong. Bigla ay nakita ko si Georgia na nagtatakbo at lalapit kay Gino. Umiiyak ang bata na agad kong pinigil. Sobrang naawa ako sa anak ko dahil baka mapaano pa ang ulo nito na may benda din. Georgia, anak, may sakit ka pal, bigla ay pinigil ko ang bata at binuhat. Wawa po si Daddy Ninong. Hagulgol ni Georgia na gustong kumawala sa pagkakabuhat ko para puntahan ang ninong niya. Anak, bigla ay narinig ko ang tinig ni Ace na tuluyan nang nakatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Gulat na gulat ang reaksyon ni Ace habang humahanggos. Tila huminto ang oras sa paligid namin ni Ace. Kahit sobrang gulo ng paligid ay napako na lang ang atensyon ko sa asawa ko. At ito naman ay nakatitig lang sa umiiyak na si Georgia. Oo, Ace, anak. Anak natin si Georgie at Gavin. Panipit. Naghahabol pa rin ang paghinga si Ace. Pero parang mawawala na ito ng oxygen sa katawan dahil sa tingin ko ay napigil niya pa ang paghinga dahil sa pasabog na announcement ko. Tila naghalo-halo na ang emosyon ni Ace. Kikita ko ang pinaghalong gulat at saya sa mata nito. Parang kanina lang ay galit na galit ito pero biglang naglaho, yun dahil sa nalaman na may anak kami. Pero ako ang galit na galit pa rin sa ginawa niyang gulo dito. Isa pa ay hindi ko nakakalimutan ang kaninang bintang niya na niloloko ko raw siya kaya pinakita ko na hindi ako natutuwa sa kanya. Paano nangyari? Negative ang resulta ng pregnancy test mo. Nagkapatawaran na kami ni Ace pero bigla ay bumabalik ang sakit ng kahapon sa mga sinasabi niya ngayon. Gusto ko siyang sampal-sampilan ngayon at sigawan pero nagko-control ako dahil ayoko nang dagdagan pa ang kahihiyan na inabot namin dito. You're bad. Inaway mo si Daddy Ninong Cole, biglang singit na layik ni Georgia na tumingin sa papa niya.
Wala pang malay ang mga bata sa pinag-uusapan namin kaya nakafocus lang sila sa iyak niya at hindi siguro narinig na pinakilala ko silang anak kay Ace. Bigla ay napatingin si Ace kay Georgia. Ngayon naman ay tila nag-aalala siya sa bata. Georgia, my baby, he's not your daddy. Bigla ay naging malambing ang boses ni Ace. Lumambot na rin ang ekspresyon ng mukha nito para hindi siguro matakot ang bata. Mama, si Daddy Ninong po. Bigla ay narinig kong iyak ni Gavin na hawak ni Ate Amor. Nasa tabi ko na pala sila at nakatayo na rin. Si Ate Amor naman ay napapatitig lang kay Ace na natulala na rin. Sa gulo ng paligid dahil sa komosayon ay hindi ko na alam kung sino nang uunahin na bigyang pansin. Pero napunta ang atensyon ko sa pumasok na dalawang guard. Doc Laksamana, ano pong nangyari? Kita ko ang pag-aalala sa mukha ng isang guard na nagtanong. I'm okay, kailangan ko munang madala ang pasyente sa emergency. Sagot ni Doc Gino na inaalalayan pa rin ang pasyente na tuluyan na yatang mapipilayan dahil nadamay sa gulo. Ramdam na ramdam ko kung gaano nahihirapan ang lalaki ngayon. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon niya ay nahimete na ako. Guard, siya po ang nag-umpisa ng gulo. Biglang turo ng asawa noong pasyente na napuruhan kay Ace. Pati yung asawa ay humahagulgol na ng iyak. Nabaling ang atensyon ni Ace sa mga guard na biglang lumapit sa kanya. Sir, sumama po kayo sa amin. Hinawakan ng dalawang guard sa magkabilang braso si Ace. What the hell? Saan niyo ako dadalhin? Hindi niyo ba ako kilala? Tandang pananong. Bigla ay bumuhos na naman ang galit ni Ace. Ang talam ng tingin niya ngayon sa dalawang guard. Sir, pasensya na po, pero kailangan yung panagutan ang gulo na ginawa niyo. Pero lumayo na ako sa kanya. Kailangan niyang maturuan ng leksyon sa ginawa niyang gulo. Mayaman naman siya at siguradong makakalusot sa kung ano man ang gagawin sa kanya ng guard. Nakakainis lang din ang kaiabangan niya at pinamumukos sa mga guard na nakakaangat siya. Hindi porke mayaman siya, ay hahayaan na lang siyang manggulo kung kailan niya gusto. Nakakahiyang nakikita ng mga anak niya ang ugali niya. Ba't na lang ay nakafocus ang mga ito sa ninang Gino nila? Ngayon paano pa nila magugustuhan ang daddy nila? Alam kong seloso si Ace pero wala na sa lugar ang selos niya at inuuna ang galit. Nangyari na ito dati at hindi pa rin siya nadadala. Gusto niya yata na bawiin ko ang ginawa kong pagpapatawad sa kanya. Pasalamat talaga siya at mahal na mahal ko pa rin siya. No, inaagaw ng doktor na, yan ang asawa ko. Kulang pa ang suntok na nakuha Neil. Kumikawala si Ace sa mga guard at tila gusto pang sugurin si Gino. Tiningnan ko si Gino na lumingon kay Ace at masama ang tingin sa asawa ko. First time kong makita na ganang kadilim ang mukha ni Gino. Mabait naman kasi ito at walang kaaway. Ilang sandali ay binaling ni Gino ang tingin sa akin. Puno rin ng pagtatanong ang mata nito. Napalunok na lang ako at kinabahan sa paraan ng pagtitig ni Gino. Imbes na maayos ang gagawin kong pakikipag-usap sa kanya para sabihin na nagkabalikan na kami ni Ace ay nasira tuloy lahat ng plano ko dahil sa kagagawan ng seloso kong asawa. Wala na. Nalaman na nito na ginawa ko pa siyang tanga at pinapasosa habang kami ni Ace nagpapakasasa naman. Let's talk later, Venus. Take care of Georgia. Sambit ni Gino at matapos ay iniwas na ang tingin sa akin. Nag-focus na siya doon sa pasyente na ngayon ay nilagay sa stretcher at ilalabas na dito sa kwarto para ilipat sa emergency. No way. Asawa ko si Venus. Hindi mo siya pwedeng kausapin, narinig ko pang senggal ni Ace. Dahil sa pagkairita ay humakbang ako palayo kay Ace papunta muli sa kama. Narinig ko pang tinawag nito ng malakas ang pangalan ko pero di ko nilingon. Ate Amor, please ilayo mo muna si Gavin. Sambit ko sa yaya ko at ayoko na munang pansinin si Ace. Lumayo na si Ate Amor sa gulo at lumapit doon sa may kama kung saan ang bed ni Georgia. Tahan na, Georgia. Ninong Gino will be okay. Kailangan mong magpagaling, baby, para makauwi na tayo sa bahay. Sambit ko habang hinahaplos ito sa likod dahil nasusobrahan na sa iyak at matapos ay inihiga ang bata sa kama. Kahit nagkakagulo pa sa loob ng kwarto sa sari-saring ingay ay nanag pa rin sa pandinig ko ang boses ni Ace na inaaway ang guard. You'll pay for this. Narinig kong marlang sabi ni Ace at nang nilingon ko ay nagpatianod na siya sa mga guard na hinawakan siya sa braso.
Bigla ay lumingon pa si Ace sa akin at pinaningkitan ko siya ng mata. Matapos ng ilang sandali ay nakita kong binaling ni Ace ang tingin kay Georgia hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng kwarto. Napailing na lang ako nang nawala na si Ace sa paningin ko. Nilibot ko ang paligid at kakaibang tinginan naman ang nakita ko sa mga tao. Napapailing ako, dahil sa nangyari ay obvious na sa kanila ang dahilan ng gulo na pinag-aagawan ako ng dalawang lalaki. Maraming oras pa bago matapos ang araw na ito ay sobrang dami nang nangyari. Ma'am Venus. Biglang lapit sa akin ng isang nurse. Yes, ma'am, sumama na po kayo sa akin at ililipat na po namin ang anak niyo sa private room. Utos po ni Doc Laksamana. Lumapad naman ang ngiti ko dahil magiging tahimik doon ang utak ko. May dalang wheelchair ang nurse at pinaupo doon si Georgia. Ilang sandali lang ay dinala na kami ng nurse sa loob. Mabilis kaming inisikaso ng nurse at pinahiga doon sa kama si Georgia. Mabuti na lang at huminto na ng iyak ang mga anak ko. Ayoko muna na sabihin ang tungkol sa papa nila dahil baka magwala pa sila ngayon na sariwa pa ang pangyayari. Sa wakas ay napahinga ang utak ko kahit papaano nang iniwan na kami ng nurse doon. Sa tingin ko rin ay marami rin na tanong sa akin si Ate Amor pero gusto muna ako nitong makapahinga at nanahimik sila sa couch na naroon. Lumipas ang ilang sandali at nakatulog naman si Georgia. Labis pa rin ang awa ko habang tinitingnan ang anak ko. Kung pwede lang na ako na lang ang may injury sa ulo, wag lang ang anak ko. Bilang ina ay masakit talaga sa akin kapag may dinaramdam ang anak ko. Kahit dati na kapag nagkakaroon sila ng malubhang sakit ay hindi ako nakakatulog sa pag-aalala. Ma'am Venus, gusto mo ba na bumili ako ng pagkain mo? Bigla ay offer ni Ate Amor. Nang sinabi niya iyon ay doon ko lang na-realize na lumipas na ang lunch pero hindi pa ako nakakakain. Bigla ko rin naisip si Ace kung okay lang ba siya. Baka hindi pa kumain Leon at dinala sa pulis. Sige, Ate Amor. Maraming salamat. Nang umalis na si Ate Amor ay iniwan naman nito si Gavin sa couch na nilapitan ko. Gavin, are you okay? Yes, Mama. Bakit po tinawag niyo na Ace, yung lalaking bad na nanakit kay Daddy Ninong? He has the same name with our papa. Napalunok ako. Ngayon tuloy ay bad shot na si Ace sa mga bata dahil nakita ng mga bata ang pakikipagbardagulan ng papa nila. Gav, he's your papa Ace. Bigla ay sumimangot si Gavin. I don't like him. I like Daddy Ninong more because he's nice and not a war freak. Nakagat ko ang ibabang labi sa narinig sa 4-year-old kong anak. Nagulat pa ako na pati ang pagiging war freak ay aware na ito. Hindi ko alam kung saan nito natutunan, yun. Baby Gav, bigla ay binuhat ko ang anak at pinaupo sa hita ko. Mabait naman si Papa. Sana bigyan nyo ng chance ang papa nyo. Bad ang ginawa ni Papa kay Daddy Ninong nyo but it doesn't mean na bad person na siya. Minsan kasi may mga actions ang matatanda na hindi nyo pa maiintindihan. Ayaw ko po sa kanya, Mama. Bogbog niya si Daddy Ninong. Bigla ay umiyak na lang si Gavin. Tahan na Baby Gav, bigla ay napayakap na lang tuloy ako sa anak ko. Namamobile matuloy ako kung paano pabanguhin ang pangalan ng Papa Ace nila. Bahala na nga ang matandang iyon kung paano magpaamo ng mga anak niya. Tutal kasalanan niya naman. Bago muling bumalik si Ate Amor sa loob ng kwarto ay napatahan ko si Gavin. Mabilis kaming kumain. Matapos kumain ay pinagpahinga ko muna sina Gavin at Ate Amor sa may couch at ako naman ay nagstay sa tabi ni Georgia habang mahimbing na natutulog. Ayoko muna silang pauwiin ng bahay dahil pakiramdam ko ay hindi na sila safe dun lalo na at may nagtangka na kumuha sa anak ko. Sa ngayon ay kailangan ko ng proteksyon ni Ace para sa mga anak niya. Lang sandali ay nakarinig kami ng katok at pumasok doon si Doc Gino. Agad akong napatayo nang magtama ang paningin namin ng gwapong doktor. Nagpalit pa ito ng damit na ngayon ay nakasuot ng scrub salt. Kinakabahan akong lumapit kay Gino. May bandage na ito sa may noo. Bakas pa rin ang pasa sa mukha nito at napuruhan sa kaninang santukan. Gino, mag-usap tayo. Pinipilit kong salubungin ang mga titig nito. Daddy Ninong, are you okay? Bigla naman ay nagtatakbo si Gavin kay Gino dahilan para mawala ang atensyon sa akin ng lalaki. Ngumiti naman si Gino na binuhat si Gavin pagkalapit ng bata. Don't worry, baby Gavin, Daddy Ninong is okay. Yamakap si Gavin kay Gino.
Bigla ay narinig ko naman ang malakas na layek ni Georgia. Nagising ang bata at kumakawag ang kamay at tila gusto rin na magpabuhat kay Gino. Daddy Ninong ko. Nag-aalala naman si Gino na mabilis na nagpunta sa may kama at dinaluhan si Georgia. Naglakad na lang ako muli sa malapit sa kama at pinagmasdan si Gino na inaalo si Georgia. Baby girl ko, stop crying na dahil bawal pa sayo. Baka lumala ang sakit mo. Masuyong sabi ni Gino. Agad naman na tumahan si Georgia. Ayaw ko po dun sa lalaking nang away sayo, Daddy Ninong. I hate him. He's bad po. Yamakap pa si Georgia kay Gino. Napabuntong hininga na lang ako habang tinitingnan sila. Sobrang minahal talaga ng mga bata si Gino. Si Gino naman kasi ay masyadong in-spoil ang mga bata. Sobrang na-attached na rin si Gino sa mga anak ko na tinuturing rin niya na anak. Hay sana naman ay may magustuhan na ibang babae si Gino dahil tila kargo ng konsensya ko kapag hindi nito nakita ang forever dahil sa kakahinti sa akin. Lumipas ang ilang sandali at pinabayaan ko na lang sina Gino. Nang napansin ko na pwede ko nang hiramin si Gino ay doon ko siya kinausap na magpunta kami sa lugar kung saan kami pwedeng makapag-usap. Dinala ako ni Gino sa office niya. Pagkasara pa lang ng pinto ay hindi ko na nagawang umupo at hinarap ang lalaki. I'm sorry, Gino. Agad kong sinabi. Pinipigilan kong malyak pero ramdam ko na nanlalabo na ang mata ko dahil sa nagbabadyang luha dahil sa awa kay Gino. Lalo na at nakikita ko na ang lungkot sa mata nito. Expected na nito ang sasabihin ko. Nanatiling nakatitig sa akin ang lalaki. Pero nakikita ko ang paglunok nito ng laway dahil sa galaw ng Adam's apple nito. Kailan pa kayo nagkabalikan? Basag nito sa sandaling katahimikan sa pagitan namin, nang nag-team building kami. Nahihiyang sabi ko. Ilang sandaling katahimikan muli ang namagitan sa amin bago muling magsalita si Gino. Kaya naramdaman kong iniwasan mo ko. Magkasama pala kayo sa trabaho. I'm sorry, Gino. Natakot akong sabihin sa'yo. Natakot akong saktan ka. Bigla ay nabasag na ang boses ko kasabay ng pagdaloy ng luha ko. Ang dami kong utang na loob sa'yo sa pamilya mo. Hindi ako makakabangon sa pagkalugmok kung hindi dahil sa'yo. You're my savior. Ikaw ang naging sandigan ko noong panahon na walang-wala ako. Kung hindi dahil sa'yo ay hindi ako magiging matapang. Pero, hindi ko kayang ibalik yung pagtingin na meron ka para sa akin. Ayokong lokohin ka kaya please, pwede bang iba na lang ang mahalin mo? Hindi kailangan na magsalita ni Gino para malaman ko kung gaano ko siya nasasaktan ngayon. Sapat nang nakita kong nagtutubog ang mata niya na parang maiyak. Lumapit pa ng isang hakbang si Gino. Tinaas niya ang magkabilang palad niya at kinulong ang mga pisngi ko. Sobrang lapit ng pagitan namin. Pero kampante akong hindi niya ako hahalikan. Never nag-take advantage sa akin si Gino kahit kailan. He's a real gentleman. Ako lang naman itong tatanga-tanga na kahit sobrang bait na ni Gino at tanggap ang pagiging single mother ko ay hindi ko pa siya natutunan na mahalin. Pipiliin at pipiliin ko pa rin ang matandang seloso at basagulero na si Ace Brian Ibanez. Pipiliin ko pa rin ang asawa ko. Ibang klase talaga kapag puso ang nagdikta. Nagiging bulag ang mata. Pinahid ni Gino ang luha na umaagos sa pisngi ko. I love you, Venus. The first time I saw almost 6 years ago doon sa supermarket, ay minahal na kita kahit sobrang bata mo pa noon. Kaya nasaktan agad ako nang nagpakilala kang may asawa na. Akala ko kaya kung pasukin ang puso mo nang nagkahiwalay kayo. I admit na umaasa ako kahit ramdam ko na malabo. Willing akong maghintay kahit ilang taon pa. Pero dahil nagkabalikan na kayo, hindi ako haadlang sa kaligayan mo. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, ayokong makikita ka na nasasaktan dahil sa akin. Napansin ko pa na pumiyok ang boses ni Gino. Agad ko siyang niyakap at tuluyan ng humagulgol habang binabanggit ang salitang, sorry. Ilang sandal kami sa ganoong posisyon. Si Gino rin ang unang bumitaw sa akin at sinabihan akong bumalik na kina George dahil baka hinahanap na nila ako. Don't worry about me, Venus. I'm okay. Kahit hindi maging tayo anak pa rin ang turing ko sa kambal. Malungkot kong iniwan si Gino na mapait na ngiti na lang ang binigay sa akin. Sobrang nasasaktan ako sa mga binitawan kong salita. Kahit sabihin pa ni Gino na okay lang siya ay ramdam kong dinurog ko ang puso niya.
Bago bumalik sa room ni Georgia ay nagpunta ako sa chapel ng ospital at pinagdasal ko na sana ay makamove on agad si Gino. Pinagdasal ko na sana ay gumaling na agad si Georgia para maiuwi ko na siya. Pero doon muna kami uuwi kila nanay dahil takot ako na balikan kami ng mga kidnapper sa apartment. Pauuwiin ko muna pansamantala si Ate Amor. Baka hindi na rin ako papasok sa opisina simula bukas para mas mabantayan ang mga anak ko. Hindi rin ako makakampante kapag papasok ako sa opisina pa. Magpapalam na lang ako ng maayos para tapusin ang naiwan kong trabaho. Naglalakad pa lang ako sa hall pabalik ng kwarto nila Georgia nang biglang kong nakita si Ace na naglalakad habang tumitingin sa mga room number ng bawat pinto. Ang bilis naman niyang nalusutan ang gulong ginawa Neil, wag lang sana na may ginawa siya doon sa dalawang guard na nanghuli sa kanya. Venus. Sigaw ni Ace na nagmamadaling lumapit sa akin. Nang nasa harap ko na siya ay hinawakan niya ang mga kamay ko. Tinitigan ko ang mukha niya na halatang galing pa sa away dahil sa mga galos sa mukha niya. Mabuti na lang at wala masyadong tao sa hallway at kahit mag-usap kami at hindi kami pagtitinginan. Venus. Mahinahon na ang boses ni Ace. Tell me na hindi mo ako niloloko. Please, sabihin mo sa akin kung bakit hinahawakan ng gag ng doktor na yun ang kamay mo. Mariin ang boses ni Ace. Hanggang ngayon ay selos na selos pa rin ito sa tabas pa lang ng dila nito. Pero mabuti naman at hindi na ito nang huhusga sa akin ngayon. Himala na nang hihingi na ito ng paliwanag sa akin sa nangyari. Hindi gaya dati na nauuna ang judgment niya. Siguro ay sobrang nabigla lang talaga siya sa pagkakahuli sa amin ni Gino. Pero mas lamang pa rin ang galit ko kay Ace dahil sa ginawa niya. Marahas kong binawi ang kamay ko. Pwede ba, Ace? Yung lalaking tinatawag mong gago ay ang taong nagligtas sa akin ng mga panahong winasak mo ako. Love, please forgive me sa inasal ko kanina. Selos na selos lang ako kaya ko nagawa yun. Ako lang dapat ang hahawak sa'yo, di ba? Hindi ko sinasadyang ipahiya ka. Ayokong lalapit ka sa lalaking, yun ganyan ka naman, eh. Inuuna mo ang galit mo kesa makinig muna. Tingnan mo ang gulong ginawa mo at may nadamay pa na inosente. Hindi mo muna ako hinayaan na magpaliwanag, bulyo ko. Ngayon ay kita ko ang pagsisisi sa mukha ni Ace. Ang tindi rin ng kapit at himos niya sa kamay ko na hinayaan ko na lang. Lumakas naman ang loob ko na sermonan si Ace dahil alam niya naman na siya ang mas may kasalanan. Subukan niya lang na pumalag at pahihirapan ko talaga siya bago ako makipagbati. Mabuti na lang talaga at marunong na siyang magpakumbaba ngayon kahit papaano. At hindi mo ba naririnig ang mga pinagsasabi mo kanina doon sa mga guard? Pwede ba, matuto ka naman sa ng rumspeto sa tao dahil ikaw naman ang gumawa ng gulo. Dagdag ko pa, love. Alam mong nanliligaw sa akin si Doc Gino. Kung alam mo lang kung gaano ako nahihirapan na saktan siya, Ace. Nahihirapan akong sabihin sa kanya na hindi ko kayang suklian ang pag-ibig niya. Sobrang bait niya sa akin. Lugmok na lugmok ako dahil sa ginawa mo sa akin at siya ang naging sandalan ko. I'm sorry, Ace, hindi kita pwedeng sundin na layuan ko na lang basta si Gino nang hindi man lang siya binibigyan ng closure na deserve niya. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nilalayuan na lang basta-basta nang walang paliwanagan. Mahabang sabi ko kahit nauna na akong bust-eden si Gino at aware na ito na nagkabalikan kami ni Ace. Ayoko naman na baka makita kami ni Ace na magkasama muli ni Gino at bagbog-in na naman niya ang lalaki. Ninong ng kambal si Gino at sigurado akong hindi magtatapos ang ugnayan namin lalo na at close ang lalaki sa mga anak ko. Ayoko muna kausapin si Ace kaya hinaltak ko ang kamay ko at tinalikuran siya. Pero mabilis na hinawakan ni Ace ang braso ko at pinaharap sa kanya. Hindi na ako nakapalag dahil bigla ay niyakap akong mahigpit ni Ace. Ramdam ko ay pinagtitingin na kami, pero ayaw nang bumitaw sa akin ng asawa ko. Ace, nasa ospital tayo, kailangan ko nang puntahan ang kambal. Nang narinig ni Ace ang kambal, ay agad itong humiwalay sa akin ng yakap. Pero ayaw ako nitong pakawalan dahil hawak nito ang magkabila kong balikat. May anak tayo, how come? Negative ang resulta ng PT mo. Kita ko ang reaksyon ng mukha ni Ace ngayon. Walang galit sa ekspresyon nito at mukhang gusto lang ng paliwanag ngayon. Ace, natakot ako kasi diba? Sa sobrang galit mo sa akin, gusto mo lang nakunin sa akin ang baby kung buntis ako.
Napilitan akong itago sa'yo ang pagbubuntis ko. Panimula ko, nakita ko ang sakit na bumalatay sa mukha ni Ace. Naiintindihan ko naman siya. Sa tagal niyang gustong magkaanak ay akala niya ay wala ng chance na magkatotoo. Yun pala ay malalaki na ang mga anak niya. Naiintindihan ko kung sakaling magalit siya sa akin. Pero biktima lang din kami pareho ng sitwasyon. Marahan akong hinayla ni Ace papunta doon sa isang bench na nasa gilid. Doon mahinahon siyang nanghingi ng paliwanag sa akin. Nagsimula akong magkwento at nakinig si Ace. Sinabi ko mula sa pagkikita namin ni Gino doon sa supermarket hanggang sa muli namin na pagkikita sa ospital kung saan nagmamakaawa ako na ay peke ng ospital ang resulta ng pregnancy test. Lahat sinabi ko. Wala akong nilihim na detalye kay Ace pati nang tinulungan ako ni Gino na maipalibing si Lola. Kung mahal niya talaga ako ay iintindihin niya kung bakit ko nagawang itago ang anak ko. Nagugulat na lang ako sa reaksyon ni Ace. Wala ang galit sa mukha nito at nakinig lang sa akin at hindi ko expected iyon. Nagpatuloy ako sa pagkwento lahat sinabi tungkol sa pagbubuntis ko. Sa mga depresyon na dinanas ko at hanggang sa pagpapalaki ko sa mga bata. Lahat ng kabutihan ni Gino sa akin ay sinabi ko. I'm sorry, kasalanan ko. Hindi mo dapat pinagdaanan Ace. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari ang nangyari. Sa lahat ng pinagdaanan ko naging matatag ako. Hindi na ako ang iyaking babae kagaya dati nang nakilala mo ako. Kaya please lang, next time, huwag nang malinitin ang ulo, ham. Lalo na ngayon at galit sa iyo ang kambal dahil sinaktan mo ang ninong nila. Ikaw ang matanda sa ating dalawa, kaya dapat ikaw ang magdadala sa relasyon, pero ikaw itong pasaway. Hirit na sermon ko pa. Halata naman ang disappointment sa mukha ni Ace sa sinabi ko. I'm not that old, bigla ay napangiti ako. Bigla ay natahimik si Ace at tinitigan ang mukha ko habang hawak pa rin ang kamay ko. Pwede mo ba akong dalhin sa mga anak natin? Masuyong sabi ni Ace at tumango naman ako ng nakangiti. Thank you, love. Salamat sa pagbibigay mo ng anak sa akin. Pangako, buburahin ko lahat ng masasakit na memories mo nang pinagbubuntis mo pa lang sila. I'll make up to you. I promise that I'll be a good father and husband. Inaya ko na si Ace at pinatayo para magpunta na kami sa loob ng kwarto ni Georgia. I'm nervous. Narinig kong sambit ni Ace na huminto muna sa tapat ng pinto. Yan kasi, bahala ka munang magpaamos sa mga anak natin. Ang kaba ni Ace. Sa isip-isip ko, hindi ko na sinabi dahil ayoko nang dagdagan pa nang tiningnan ko siya ay mukhang kinakabahan talaga siya. Hinawakan ko ang kamay niya bago pinahit ang doorknob. Nang binuksan ko ang pinto ay bumungad sa akin ang tahimik na kwarto. Tulog si Georgia at nakabantay sa may gilid ng kama si Ate Amor. Si Gavin naman ay naroon sa couch at nakatulog din. Hapon na at alam kong ganitong oras ay pinapatulog ni Ate Amor ang mga bata. Bigla ay napatayo si Ate Amor sa kama at nagulat. Ilang sandali ay lumapit siya amin. Ma'am Venus, sambit nito ng ilang hakbang na ang pagitan namin. Pero nakita kong kay Ace siya nakatitig. Feeling ko ay nakikita ni Ate Amor ang resemblance nilang dalawa. Tumikim ako dahil parang ilang segundo na silang nagtitigan. Maganda si Ate Amor kaya bigla akong na-insecure. Nang muli kong tiningnan si Ace ay doon na siya nakatingin sa kama. Ate Amor, siya nga pala si Ace, asawa ko. Papa ng kambal. Panipi. Binaling ng babae ang tingin sa akin. Humakbang na siya papalapit pa sa amin at nang nasa harap na niya kami ay nilahad niya ang palad kay Ace. Sir Ace, nice meeting you po. Ako po ang yaya ng mga anak nyo. Agad naman na ginagap ni Ace ang kamay ni Ate Amor. Amor, nalkwento ka na sa akin ng asawa ko. Thank you for taking care of my child. Matamis na ngiti ang binigay ni Ace kay Amor bago binitawan ni Ace ang kamay ng babae. Ate Amor, pwede bang iwan mo muna kami sandal? Sambit ko. Tumango naman si Ate Amor at tuluyan nang lumabas ng kwarto. Marami naman na mauupuan sa labas ng kwarto na ta. Sinamahan ko na si Ace habang dahan-dahan na englakad palapit sa kama na kinauupuan ni Georgia. Kita ko ang malamlam na tingin ni Ace sa anak niya nang umupo ito sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Georgia. Anak, I love you. Mahinang sambit nito na ayaw maabala sa pagtulog ang bata. Parang maiyak ako sa nakikita kong eksena. Hindi maipagkakaila kung gaano kasaya si Ace.
Kitang-kita ko sa kislap ng mata niya kung gaano niya gustong yakapin ang anak pero nagpipigil lang siya. What happened, love? Sinong may gawa kung bakit na-injure ang anak natin? Doon ako nagkwento kay Ace tungkol sa nagtangka na kumuha kay Georgia. Kung kanina ay mahinahon siya ay biglang namula siya sa galit sa narinig sa akin. I'll him kapag nahuli ko siya. Ace, calm down. Nilapitan ko siya dahil napalakas ang boses niya at baka magising pa ang bata. Umupo rin ako sa tabi niya. Sumama kayo sa akin. Simula ngayon, magsasama na tayong buong pamilya. Isasama ko kayo sa mansion. Ipapakilala ko ang kambal kay Daddy. Sigurado ay matutuwa siya. Binitawan ni Ace ang kamay ni Georgia at ang kamay ko ang muli niyang ginagap. Walang dahilan para humindi ako sa gusto ni Ace. Gusto ko rin ng security namin ng mga bata. Sasama ako, love, pero pwede bang sa ibang lugar mo muna kami dalhin? Hindi pa ako handang tumira sa mansion. Mabibigla din ang mga bata kung dadalhin ko sila doon. Sambit ko, ikaw ang masusunod, love. I'll bring you to our rest house. Remember, doon natin binuo ang kambal. Bigla naman akong namula sa sinabi ni Ace at inaala ng mabilisan ang memories namin doon. Nagkatitigan kami ni Ace. Nilibot ko rin ang tingin ng mukha niya na gwapong-gwapo kahit may kaunting galos dulot ng rambulan kanina. Ilang sandali pa ay bumaba na ang tingin ni Ace sa labi ko. Dahan-dahan itong pinaikit ang mata na parang inaantok. Bigla ay dahan-dahan na nilapit ni Ace ang mukha niya sa mukha ko. Kasabay ng pagbaba ng mukha niya ay bigla kong naramdaman na naglandas ang magkabilang palad ni Ace sa balikat ko paakyat sa leeg hanggang sa kinulong noon ang mga pisngi ko. Unti-unti kong pinaikit ang mga mata ko kasabay ng pinaglandas ko naman ang mga kamay sa may bewang ni Ace. Ilang sandali lang ay naramdaman na ng labi ko ang labi ni Ace. Masuyong halik ang ginawa nito sa akin at parang ingat na ingat sa labi ko. Mama! Bigla ay naitulak ko si Ace nang marinig ang sigaw ni Georgia. Georgia! Agad akong lumayo kay Ace at napatayo. Don't kiss my mama. Gusto ko si Daddy Ninong lang ang kikis sa kanya. Ayoko sayo bad Cal, nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Georgia. Nang tiningnan ko si Ace ay pag-aalala ang nasa mata nito. Hey, my baby love, stop crying. Bigla ay hinawakan ni Ace ang kamay ng bata pero lalong nagpalahaw ng iyak si Georgia. Daddy Ninong ko paulit-ulit na sabi ni Georgia. Baby, calm down. He's your papa. Mabait siya at hindi niya sinasadya ang ginawa kay Ninong Gino nyo. Ayaw ko po sa kanya. Patuloy na iyak ni Georgia. Bumangon pa ang bata at kumawag ang kamay at gustong magpabuhat sa akin. Agad ko naman na binuhat si Georgia at sinubukan na pakalmayin. Masama pa sayo, baby, ang umiyak. Please tahan na. Lang sandali ay nagulat ako nang biglang narinig ang iyak ni Gavin. Nagtatakbo itong nagpunta sa akin. Nagising siguro sa ingay ng iyak ng kapatid. Gavin, my baby. Sambit ni Ace na sasalubungin sana ang anak na lalaki pero agad na umiwas si Gavin at sa akin nagpunta. Yamakap si Gavin sa may hita ko. Gav, huwag ka matakot kay Papa. Pero kahit anong sabi ko ay hindi nakikinig sa akin ang mga anak ko. Napatingin tuloy ako kay Ace at ngayon ay naaawa na sa asawa ko. Ang itsura niya tuloy ngayon ay parang bata na inagawan ng candy. Laglag ang balikat nito at ramdam ko na gustong yamakap sa amin. Bigla ay pumasok si Ate Amor. Agad akong dinaluhan ni ate at kinuha sa akin si Georgia. Kahit papaano ay huminto na ng iyak si Georgia. Si Gavin naman ang binuhat ko. Gavin, hindi naman bad ang Papa Ace mo. Please, huwag ka na magalit sa kanya. Hindi ba sabi mo ay gusto mo siyang makilala? Pero wawa po si Daddy Ninong, hikbi ni Gavin. Tahan na magsusorry naman si Papa Ace kay Daddy Ninong, Sambit ko. Nang tiningnan ko si Ace ay biglang umasim ang mukha nito sa sinabi ko. Pero pinanlakihan ko na lang siya ng mata. Talaga po, magbabati po sila ni Daddy Ninong. Hindi na niya awayin si Daddy Ninong. Tumingin naman sa akin si Gavin. Binaling ko ang tingin kay Ace na ngayon ay kunot na ang noo. Oo, muli kong binaling ang tingin kay Gavin. May kikipagbati si Papa Ace kay Daddy Ninong. Binaling ko muli ang tingin kay Ace. Hindi ba, love? Kita ko ang inis ni Ace sa suggestion ko. Alam kong ayaw niyang makita si Gino lalong-lalo na at humingi pa ng tawad.
Pero hindi ko maiwasan na matawa sa itsura nito na mukhang ibababa ang pride para lang pansinin ng anak niya. Siguro parusa ko na sa kanya ito sa ginawa niya kanina. Napalunok muna si Ace bago sumagot. Of course, my baby. I'll apologize to that doctor. Ramdam ko ang kinikimkim na inis ni Ace. Mukhang labas sa ilong ang sinabi nito. Lumapit siya sa akin. Can I carry you, my baby Gav? Bigla ay naging sweet ang boses ni Ace. Tiningnan ko si Gavin na nakatitig sa mga kamay ni Ace na nag-aaya na buhatin siya. Bigla ay natuwa ako dahil ang cute nilang tingnan. Para talaga silang pinagbiyak na bunga. Kuhang ni Gavin ang features ni Ace. Pero mas natuwa ako dahil nagpabuhat si Gavin sa ama. Mas doble ang tuwang naramdam ni Ace. Lumamlam pa ang mata nito na parang maiyak. I love you, Gavin. Mahigpit ang kapit ni Ace sa bata. Niyakap niya si Gavin na nakapatong na ngayon ang mukha sa balikat ni Ace. Ayaw ko sa kanya, mama. Gusto ko makita si Daddy Ninong. Bigla ay singit naman ni Georgia na tumigil na sa pag-iyak. Napangiwi naman ako, pero at least isang anak na lang ang problemahin ni Ace na paamuhin. Medyo matagal talaga makuha ang loob ni Georgia compare kay Gavin. Pero sigurado naman akong tatayagan ni Ace si Georgia. Sa ngayon ay nakikita kong kontento ito na kahit paano ay nahawakan niya si Gavin. Ate Amor, pwede paasikaso muna kay Georgia. Pupuntahan ko lang ang doktor para ma-check ang kondisyon ng bata. Nakangiti naman na tumango si Ate Amor. Wait for me, baby, ha? Babalik din si Mama. Sambit ko na hinimas sa ulo si Georgia. Tumango si Georgia. Pinahiga na siya ni Ate Amor sa kama habang ako naman ay kinayag si Ace para magpunta doon sa couch at magbonding sila ni Gavin. Mabilis naman akong lumabas ng kwarto. Ni hindi ko pala nakuha kay Ate Amor ang pangalan ng doktor ni Georgia sa pagkataranta at dami ng iniisip. Hindi naman kasi specialty ni Gino ang pediatrics at nag-a-assist lang sa amin kanina kaya hindi ito ang doktor ni Georgia. Naisip ko na lang na magpunta sa nurse station para magtanong tungkol sa doktor namin. Gusto kong malaman kung kala na pwedeng ma-discharge si Georgia o baka may test pa na calling ang gawin. Itatanong ko na rin kung hanggang anong oras ang duty ni Gino. Gusto ko lang na malaman para makapag-palm ako kung uuwi na ito. Ni hindi ko kasi nagawang magpasalamat ng maayos man lang sa ginawa niyang tulong sa inaanak niya ngayon. Malapit na ako sa nurse station nang may mapansin na pamilyar na tao sa may hallway. Kuya Anton, panipi. Kalalabas lang ng lalaki sa isang kwarto. May tinutulak itong wheelchair kung saan may nakasakay na bata. Agad akong napangiti at balak lapitan ang lalaki para i-confirm kung si Kuya Anton nga iyon at hindi lang ako namamalik mata. Medyo malayo pa kasi ang distance ko sa lalaki. Kung si Kuya Anton man iyon ay gusto ko siyang kamustahin. Pero bigla akong natigilan sa akmang paglapit nang biglang may lumapit kina Kuya Anton na babae. Siya, yun. Yung muntik na namin na masagasaan noong isang araw. Yung kamukha ng dating asawa ni Ace. Panipi. Melody. Kumunat pa ang noo ko at naningkit pa ang mata ko at baka namamalikmata nga lang ako pero parang siya talaga, yung kamukha ng ex-wife ni Ace. Bigla ay nakita kong yumukod ang babae para halikan, yung bata na nasa wheelchair at pagkatapos ay binaling ang atensyon kay Kuya Anton at inangkla nito ang braso sa lalaki. Ouch! Bigla ay na-out of balance ako nang may nakabanggo sa akin. Nakaharang kasi ako sa gitna ng hallway. Mabuti na lang at hindi ako tuluyan na natamba. Nang nilinggan ko ay ang doktor na hinahanap ko pala at may kausap na nurse kaya hindi rin ako napansin. Siya ang doktor ni Georgia at mabuti ay namukan ko pa. Mukhang namukan rin ako ng doktor na biglang sumenya sa nurse na mauna na ito sa paglalakad. Doc, hinahanap ko po kayo. Binaling ko sa saglit ang tingin sa name patch niya para malaman ko naman ang pangalang ng taong nagpagaling sa anak ko at ma-address ko ng maayos. Doc Lapus pala ang apelyido nito. MS Sebastian, papunta na sana ako sa kwarto ng maganda mong anak na si Georgia para tingnan siya. Nakangiti ng malapad sa akin ang doktor. Ginantihan ko siya ng mas malapad na ngiti dahil kilalang kilala niya pa kami mag-ina kahit kanina lang kami nagkita. Salamat po, Doc Lapus. Gusto ko din po kasing malaman kung kailan pwedeng ma-discharge ang anak ko. Oh, I'll check her now para malaman kung pwede na siyang ma-discharge ngayon. Binili na rin siya sa akin ni Doc Laksamana.
I know that Georgia is her inaanak at palagi kanyang kinukwento sa akin. Bigla naman akong nakaramdam ng guilt para kay Gino dahil hanggang dito sa kasamahan na doktor ay kinikwento niya ako. Nauna nang naglakad si Doc Lapos at napilitan tuloy akong sumunod. Pero hindi ko maiwasan na linggunan kung saan ko nakita si Kuya Anton at yung babae. Wala na ang lalaki sa hallway. Baka lumiko na kung saan. Isinantibi ko na lang ang nakita ko at tahimik na sumunod kay Doc Lapos. Ang weird lang at kilala naman siguro ni Kuya Anton si Melody dahil matagal na itong nagtatrabaho sa mga Ibanez bago pa man ako tumuntong sa mansion na yun. Talagang kasama niya, yung kamukha ng amo niya dati. Parang mapapa-overthink ako nito. Hindi kaya may kakambal, yung ex ni Ace. Ayoko na lang na bigyang pansin ang nakita. Akala ko ay umuwi na sa probinsya si Kuya Anton. Hanggang sa makarating na kami sa Quato ni Georgia. Ayoko na lang na sabihin kay Ace ang tungkol sa nakita ko. Ayoko nang ma-feel na naman ng asawa ko na mag-guilty sa pagkamatay ng ex-wife. Kagaya ng nakaraan na muntik na naming masagasaan ang babae. Nang makarating kami sa loob ng kwarto ni Georgia at nakita ko si Ace na nakaupo sa couch habang nakatingin kay Gavin na may hawak na cellphone. Napangiti ako dahil pinapanood nito ang anak habang mukhang nag-e-enjoy sa pinapanood nito. Nang tiningnan ko si Georgia ay nakahiga lang ito sa kama na nang nakita ako ay biglang natuwa at bumangon sa kama. Agad kong nilapitan si Georgia kasabay si Doc Lapos. Georgia, baby titingnan na ni Doc kung pwede na tayong umuwi, ha? Opo, mama. Pero pwede po ako dalawin ni Daddy ninong pag-uuwi na po tayo. Bigla kong nakagat ang ibabang labi at binaling ang tingin kay Ace na nasa couch pa rin. Kahit malayo ang pagitan namin ay kita kong yumiigting ang panga nito sa galit. Kung hindi lang nito katabi ang anak ay malamang na nagmumura na ito. Selos na selos ito. Don't worry, baby Georgia, your daddy ninong will be here soon. Biglang singit naman ni Doc. Binaling ko na lang ang tingin kina Georgia. Mukhang magtitimpi naman si Ace at hindi na siguro nito hahayaang mabadshot sa mga anak nito kapag tumaas ang boses niya. Ilang minuto nagtagal si Doc Lapos bago natapos check si Georgia. Patapos na si Doc nang biglang may narinig kaming katok sa pinto at ilang sandali lang ay bumukas na iyon. Bigla akong kinabahan nang bumungad si Gino, Doc Gino. Bigla ay natigilan ako pero ilang sandali lang ay binaling ko ang tingin kay Ace. Parang bulkan na sasabog na ang itsura nito. Daddy Ninong. Biglang sabi naman ni Gavin na agad binitawan ang cellphone ni Ace, bumaba ng couch at nagtatakbo kay Gino. Nakita ko pa na gustong pigilan ni Ace ang anak namin pero nakalapit na ang bata sa ninong nito. Daddy Ninong ko. Parang nabuhayan ng dugo naman na sigaw ni Georgia at kamakawag sa ninong niya. Nakita ko ang isang malamig na tingin ni Gino kay Ace bago binuhat si Gavin at naglakad na papalapit dito sa kama. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari na naman na gulo. Pero nangako sa akin si Ace na hindi na ito gagawa ng ikakagalit ko. Huwag niya lang sirain talaga ang promise niya kung hindi ay hindi kami sasama sa kanya ng mga anak niya. Daddy Ninong, are you okay po? Sweet na tanong ni Georgia sa lalaki. Nakita ko naman ang pagngiti ni Gino sa bata at naupo sa gilid ng kama habang kalong si Gavin sa hita niya. Yes, sweetie. Don't worry. Daddy Ninong is okay. Pero mas magiging okay Sel Ninong kapag magaling ka na. Doc laksama na. Akala ko ay pauwi ka na. Biglang singit ni Doc Lapos, hindi mo talaga matiis na silipin itong future asawa mo at anak. Tukso ni Doc Lapos. Bigla ay kinabahan ako dahil sa gilid ng mata ko ay alam kong tumayo si Ace at papalapit sa amin.